Dakila't mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Mahal na Panginoon, minsan pa, dakilang Diyos sa araw na ito, araw ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah, upang ikay sambahin namin, O Diyos, sa kagandahan po ng iyong kabanalan. Amang banal sa panguna't panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. O Diyos, naritong kaming lahat, amang banal, nagpapakumbaba sa ganang amin, wala kaming magagawa. Lalo balingkod, mahal na Panginoon, O Diyos, gabayan mo po ako, Amang Banal, sa iyong mga salita, O Diyos, hallelujah. Maraming salamat po, Amang Banal, hindi ka namin mababayaran, O Diyos, sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Lalo tigit, Amang Banal, ang mapakinggan namin ang iyong mga buhay at banal na salita, O Diyos. Kami tunay na pinagpala, mahal na Panginoon, sa lahat ng nilalang sa lupang ito, God. Maraming salamat, mahal na Panginoon, nakilala ka naming tunay. O Diyos, minsan pa lang isa mong salita, O Diyos, mahal na Panginoon, samahan mo kami, in the name of Jesus, sa lahat ng aming mga kapatid, O Diyos, nasa daan pa, mahal na Panginoon, nasa kanilang paglalakbay, ingatan mo po sila, Amang Banal, patungo sa lugar na ito. Alisin mong hadlang sa aming kalagitnaan, sa bawat yugto ng gawain mo, Diyos, sa araw na ito. Samahan mo kami, Ama, in the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness, hindrances, and belief and doubt, cast out in Jesus' name. Isang malakas pong praise the Lord, may mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, purihin ang dakilang Diyos. Amen. At mga kapatid ko, tayo po ay mga minamahal, magbukas ng ating mga Biblia sa ating pong aralin, mga minamahal, sa umagang ito, mga kapatid. Amen. Alam nyo, para sa mga hindi pa nakakaalam, mga minamahal, maaaring kayo manibago, mga kapatid, sapagkat bakit mayroong Bible study, mga minamahal. At mamaya pagkatapos ng huling bahagi ng ating gawain, mamaya ating preaching time, mga mahal, sapagat ito po, mga kapatid, ay palaging ginagawa ng ating beloved parents in the Lord. Nung panahon po na kami mga baguhan pa, mga kapatid, ay palagi po ito every Sunday, mga mahal. Amen. Mga kapatid ko, kaya naman, mga minamahal, napakaraming pagpapala ang natatamo ng mga anak ng Diyos sapagkat busog na busog sa Word of God. Amen. Praise God, mga minamahal. Tayo po, mga kapatid, ay magbukas ng ating mga Biblia. Basahin muna natin sa English, mga minamahal. At ako po muna magbabasa sa ating pong Tagalog mamaya, mga kapatid, sapagkat medyo may kahabaan po ito, mga minamahal. Daniel chapter 6, verse 1 to 10, mga minamahal. Pag-aralan po natin, iyon pong si Daniel, mga kapatid. Paano siya naglingkod sa dakilang Diyos na may katalinuhan. Amen. Praise God. From the book of Daniel, chapter 6, verses 1 to 10. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. 3. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him. Right. And the king thought to send him over the whole realm. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none, occasion nor fault. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Amen. Then said these men, We shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Then these presidents and princes assembled together to the king, and said thus unto him, King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains, have consulted together to establish a royal statute, and to make a firm decree, that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of 3, O king, he shall be cast into the den of lions. 8. Now, O king, establish the decree, and sign the writing, that it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which uttereth not. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did the 4th time. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
Sabi sa English mga minamahal, sabi sa Tagalog mga kapatid, minagaling ni Dario na maglagay ng kaharian, minagaling ni Dario na maglagay sa kaharian ng 120 satrapa, na duroon sa buong kaharian at sa kanila 3 pangulo na si Daniel ay isa, upang ang mga satrapang ito ay mangagbigay alam sa kanila at upang ang hari ay huwag magkaroon ng kapanganiban. 3. Nang magkagayoy ang Daniel na ito ay natangi sa mga pangulo at sa mga satrapa sapagat isang marilag na espiritu ay nasa kanya. Amen. At inisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Nang magkagayoy ang mga pangulo at mga satrapa ay nagsihanap ng maisusumbong labang kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila nangakasumpong ng anumang kadahilanan ni kakulangan man, palibhasay tapat siya. Walang anumang kamalian ni kakulangan na sumpungan sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakasumpong ng anumang maisusumpong laban sa Daniel na ito. Liban sa tayo'y mga kasumpong laban sa kanya ng tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. Nang magkagayoy ang mga pangulo at mga satrapa ito ay nagpisan sa hari at nagsabi ng ganito sa kanya, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. Ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan at mga satrapa at mga kasangguni at mga gobernador ay nagsasanggunian upang magtatag ng isang palatuntunang hari sa kaharian at upang maglagda ng isang pasyang mahigpit na sino mang humingi ng isang kahilingan sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo o hari, ihahagis sa yungib ng mga leon. Ngayon o hari, papagtibayin mo ang pasya at lagdaan mo ng iyong pangalan ng kasulatan upang huwag mabago ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi nababago. Kaya't ang kasulatan at ang pasya ay nilagdaan ng pangalan ng Haring Dario. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo 1 araw at dumalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Amen. Dakilang Diyos ang magpala sa kanyang salita, mga minamahal. 10 verses, mga kapatid, ang ating binasa upang ating pong mga minamahal maunawa ang lubusan, mga kapatid ko, itong ating pag-aaral. Ang ating pong title, mga kapatid, sa umagang ito ay How to Serve God Without Compromise. How to serve God without compromise. Paano paglilingkuran ng dakilang Diyos na wala pong pakikipagkompromiso, mga kapatid? Maaring ang ilan sa atin, mga mahal, hindi alam ang ibig sabihin ng kompromiso, mga mahal. Tingnan po natin, mga kapatid ko. Dito po sa ating pag-aaral, maraming tao po sa Bible, mga kapatid, ang naging naging matagumpay ang buhay, mga minamahal ko. At sapagkat sila po ay may banal na takot sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. At ito po ay maaari nating gayahin, mga mahal, maaari nating tularan. Isa na po rito, mga mahal, si Daniel. Lahat po magsabing praise the Lord, mga kapatid. Isang tao, mga minamahal, na nagkamit po ng kadakilaan at kapangyarihan in his lifetime. In his lifetime. Sa buong buhay niya, mga minamahal. Dahil sa kanyang paglilingkod, mga kapatid ko, sa dakilang Diyos, hindi po siya nakipagkompromiso kahit kaninong tao, mga minamahal. Sa ating buhay, mga kapatid, gusto ng dakilang Diyos na kung meron man pinakamahalaga sa buhay mo, mga minamahal, walang iba kundi ang oras mo sa mahal na Panginoon. Dapat po sa mga anak ng Diyos, sa lahat, mga minamahal, ng kanyang ginagawa sa kanyang buhay, dapat po ang pinakamahalaga na bigyan natin, mga mahal, ng panahon, ng oras, mga kapatid, yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun po ang buhay ni Daniel, mga kapatid ko. Ano ba yung compromise, mga minamahal? Compromise po, pinagbibigyan mo ang dalawang panig. Pinagbibigyan mo ang dakilang Diyos at the same time, pinagbibigyan natin ang dyablo. Yan ang compromise. Amen. Kapag ka, mga minamahal ko, sa
sa ating pong pakikipagtipan sa mahal na Panginoon ay para baga mga minamahal, kung may time ka, mga kapatid, pwede. Kung wala naman, may mahal excuse po, mahal na Panginoon, yun po yung pakikipag-compromise. Amen po. Marami tayong mga kapatiran sa ating banlalagawain, mga minamahal. Pag-araw po ng gawain, mga kapatid, kahit na pakiusapan sila ng kanilang mga customer na magbenta or mag-business, mga minamahal, ang sinasabi nila, sorry po. Oras ito ng mahal na Panginoon para sa akin, para sa aking pamilya. Amen po. Walang makasisira sino mang tao, mga minamahal, ng schedule niya sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yan po si Daniel. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. May mahal, nagkamit po si Daniel ng kadakilaan, kapangyarihan, higit po sa mga wise men of Babylon. Naging number 1 po siya. Ginawa po siyang top president, top governor, may mahal, or top president sa kanyang panahon. At kung babasahin mo yung Daniel chapter 1, verse 17 at 19, mga kapatid, tingnan natin, beloved. Daniel chapter 1, verse 17 and 19. From the book of Daniel, chapter 1, verses 17 and 19. As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. 19. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king. Amen. Hallelujah. God bless you, kapatid. Tagalog po, minamahal. Daniel chapter 1, verse 17 at 19 po. Ayon sa Daniel 1:17 hanggang 19. 17. Tungkol nga sa 4 na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan, at si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat na pagpangitain at mga panaginip. 19. At ang hari ay napagsalitaan sa kanila, at sa kanilang lahat ay walang nasumpong ang gaya ni Daniel, ni Ananias, ni Misael, at si Azarias, kaya sila'y nanatili sa harap ng hari. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos, mga minamahal. Si Daniel, mga kapatid ko, may kasama siyang 3. Ang 3 pong ito, mga minamahal, ay kanyang mga kaibigan din. At sila po ay pinagpala ng dakilang Diyos. Pero si Daniel po, mga minamahal, ay naging number 1. At siya'y pinagkalooban ng dakilang Diyos ng mag-interpret, mga minamahal, ng mga pangitain, ng mga dreams, mga kapatid ko. At sabi po ng 19, mga minamahal, ang hari po nung panahon na yon ay nakipag-usap sa kanilang 4. At wala pong nasumpungan dito, sabi rito, mga minamahal ko, na gaya ni Daniel, Ananias, Misael, at Azarias. Kaya't sila'y nanganatili sa harap ng hari. Si Daniel po ay pinagpala ng dakilang Diyos natin sa lahat ng bagay. Mga minamahal ko, naging number 1 po siya, kaya siya kinainggitan. Mga minamahal. Imagine, ang sabi ng ating nabasa, 120 sa trapa. Leaders. Mga minamahal, ahead siya sa lahat ng iyon. Ngunit siya po ay ginawan, mga minamahal, ng kasabaan ng mahigit 100 na yon, mga kapatid. Dahil sa kanyang katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, wala silang makitang mali kay Daniel. Ang kanilang ginawa, yung katapatan niya sa dakilang Diyos. Yun ang kanilang, doon siya sinira, mga minamahal. At sila po ay nagkaisa, mga kapatid, at pinaaprubahan sa hari yung kanila pong panukala na sino man, mga minamahal, sa loob ng 1 buwan, walang tatawag sa kanilang mga Diyos maliban sa hari. Yung hari lang, mga minamahal, ang kanilang pagtiwalaan. Si Daniel, hindi po siya natinag sa ganon. Mga minamahal ko, nilagdaan na ng hari, approve na sa hari. Ang sabi po ng kasabihan natin, mga minamahal, ang utos ng hari ay hindi mababali. Pwede kang papugutan ng ulo anytime. Pero si Daniel, hindi po siya natakot.
lalo po niyang ipinakita yung kanyang katapatan sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Amen po. And he was given power over all of Babylon. Mga mahal. Hinirang siya bilang top president. He received similar power over the Medo-Persian Empire. Natanyag siya, nakilala siya, mga minamahal. So paano nakamta ni Daniel ang kanyang mataas na posisyon? Yung taglay niyang power and influence without compromising, mga minamahal ko, sa kanyang posisyon. Sa kanyang trabaho, mga minamahal ko, bilang godly man. May sikreto po si Daniel at yan po, mga minamahal, ang ating tatalakayin, mga kapatid, sa umagang ito. Nang sa ganon, mga minamahal ko, ay tayo rin ay pagpalain ng dakilang Diyos. Maging tayo man ay maging successful. Amen po, mga minamahal. Praise the Lord. At para hindi natin maibenta sa dyablo ang kaligtasan natin. Amen. So Daniel was a man of purpose in his heart. Mga kapatid, yan ang number 1 niyang sikreto. Daniel was a man of purpose in his heart, mga minamahal. Isang taong may maganda at maayos na layunin, mga minamahal, yung kanyang puso. Sabi ng Daniel chapter 1 verse 8, mga kapatid, ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom, kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya huwag mapahamak. Mga minamahal, ito po ang maganda, mga kapatid. Sa bawat mananampalataya pala, dapat meron kang maganda at maayos na layunin sa iyong puso, sa iyong paglilingkod. Hindi ba, mga minamahal, kapag tayo po ay merong family reunion, tag 20 years, 15 years na hindi nagkita-kita ng mga loved ones, hindi ba, mga minamahal, kadalasan sa atin walang makahadlang nito? Reunion namin to. Hindi po ba? Kaya lang, mga minamahal, minsan kayo mga anak ng Diyos, kahit linggo may reunion, mga kapatid, wala sa bahay-sambahan, nasa reunion. Mga minamahal, nakakalungkot, mga kapatid ko. Amen. Ang gusto ng dakilang Diyos, mga kapatid, kung meron kang pinakamahalagang bagay sa buhay natin, walang iba kundi yung pakikipag-ugnayan natin sa mahal na Panginoon sa kanyang gawain. Amen? Si Daniel, mga minamahal ko, siya po'y umiiwas sa pagkain na makasasama sa kanyang katawan. Yung kanyang layunin, may mahal, alagaan niya yung katawan niya, mga kapatid. Hindi siya nagpapakahamak sa kanyang sarili. Sabi ng Daniel chapter 1 verse 8, hindi po lahat ng inaalok sa kanya ay tinatanggap niya. Amen. Kahit alukin ka, mga minamahal, ng trabaho araw ng linggo, kahit sabihin, kikita tayo ng 150,000 bawat isa. Kikitain natin dito 300,000, 500,000. Umabsent ka na muna, total naman, lagi ka naman present sa gawain ninyo. Nakikita naman namin gaano mo kamahal ang iyong kaligtasan. Gaano ka kasinsiro sa iyong paglilingkod sa iyong church. Dito kikita tayo ng malaki. Pagkatapos ito, wala na. Mga minamahal, tuloy-tuloy ka na. Hindi ka na-absent sa inyong gawain. May mga pangungusap, mga minamahal, ang kaaway na gano'n. Nakakahalina, kumbaga, mga kapatid. Nai-entice ka. O yun, mahal. Ini-entice ka. Amen po ba? Makaka-encounter kayo niyan, mga minamahal. Mga kapatid, pakinggan nating mainam. Mga minamahal, napakaganda po nito, mga kapatid ko. Inuulit ko, hindi po lahat ng inaalok sa atin maganda para sa atin. Amen po? Sabi ng mahal na Panginoon, be wise like a serpent and be humbless like a dove. Amen. Ang serpent, mga minamahal, ayaw magpalamang yan. Kaya sinampol yung serpent, mga kapatid, dahil, mga minamahal, alisto yan. Amen ba? Yung mga minamahal, dapat lahat po ng Kristiyano merong pong magandang layunin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dapat may direksyon ang ating paglilingkod. Hindi pa tsamba-tsambang paglilingkod. Amen? Hindi po yung unconscious na paglilingkod. Amen ba?
Dapat mga minamahal, alam natin kung ano yung ginagawa natin, kung saan tayo nakatayo, kung saan tayo nakaposisyon, kung saan tayo naroon. Amen. Tayo po ngayon ay nasaan? Tayo po ngayon ay nasa Church of the Living God. Amen. Praise the Lord. Alam nyo mga minamahal, ang Kristiyanong patsamba-tsamba lang sa paglilingkod, mga kapatid ko, unstable. Unstable. Double-minded yan. Kapag may opportunity sa labas, mga minamahal, i-grab niya. Amen ba? Kapag wala siyang, hindi siya busy sa labas, mga minamahal, ano kaya? Dadalo muna kaya ako ulit? Kasi ang tagal ko na hindi dumadalo. Amen ba? Kilala pa kaya ako sa church namin? Di ba? Yun mga minamahal ko, yung unstable. Patsamba-tsambang paglilingkod. Alam nyo yung pagkaganon, mga minamahal, hindi po maganda ang kauuwian ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Pag ganon. Amen? Praise the Lord. Dapat may direksyon. Anong direksyon? Anong layunin? Para paluguran ang mahal na Panginoon. Amen ba? Para nang sa ganun, pag umawit tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal, talagang buhos ang awitin natin. I surrender all. Di ba? Amen? Mamaya, mga minamahal, next week, mga kapatid, sabihin, ay, hindi ako sasama kasi ang hirap, gagabihin na naman tayo. Next Sunday na po kasi, mga minamahal, yung ating pong big event. Mga minamahal, yung ating church anniversary. Ng buong church, mga minamahal ko, yung buong buong kapulungan, mga minamahal, ng ating balalagawain, mga kapatid. Amen. Nagsimula 1975. Amen. Praise the Lord. At nagsimula lang, mga minamahal, sa isang pamilya, 2 pamilya, mga kapatid. Sabi nga ng ating beloved Minister Willie James Almeida Jr., mga minamahal, ang church na ito ay nagsimula sa 2 tao lang. Binigay ang buhay. Naglingkod na without compromising. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, hindi nasilaw sa yaman ng mundo, mga kapatid. 2 na itayo, mga minamahal, ang church na ito. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. But ng mga sakripisyo between life and death, mga minamahal, sa pangangalaga ng church. Nag-fasting, mga minamahal, ng napakahabang pag-aayuno. 40 days, 21 days, 3 months, mga minamahal, 86 days, mga kapatid ko. 120 days. Amen. At narinig ko sa bibig ng beloved Honorable Pastor minamahal, nakapag-ayuno ng 30 days na 40 times. Bukod pa yung 40 days, bukod pa, mga minamahal, yung napakahabang mga pag-aayuno, mga kapatid. Kaya naman, mga minamahal, napaka-strong, mga kapatid, ng ating church. So, mga minamahal, napakapalad po natin. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kung ang ating beloved parents in the Lord, mga kapatid, ay walang direksyon, mga minamahal, walang magandang layunin, katulad ni Daniel ang kanilang paglilingkod, wala tayo ngayon dito. Wala ang Jesus Miracle Crusade. Walang gawain sa bataan. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, sa ehemplo, mga kapatid ko, sa paglilingkod, mga minamahal, gayahin natin ang ating beloved parents in the Lord. Sikapin natin ang standard ng main church, mga minamahal, ay masunod, mga minamahal, dito sa dako po ng Alas-Asin, Bataan. Amen. Dahil lahat ng gawain, mga minamahal, na hindi makasunod sa standard ng main church, mga minamahal, mag-fail yan. Hindi lalago. Amen po. Kasi sinimula na nila eh. Nagsimula na sila, mga minamahal eh. Ipagpapatuloy na lang natin. Amen? Nakita natin yung kanilang mga sikreto, mga minamahal, paano lumago ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Ating beloved Honorable Pastor, inaalok siya, mga minamahal, dati man. Mga minamahal, ng napakalaking mga halaga, mga kapatid ko, sa Amerika.
para manatili sa Amerika, may mahal. Pero kinausap siya ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, nung sasakupin po ng mga communist doctrine, mga mahal, yung ating bansa. 1987, mga mahal. Amen? $50,000, mga mahal, isang preaching lang. Inayawan ng beloved honorable pastor sapagkat nangusap ang dakilang Diyos sa kanya. Go back to the Philippines, mga mahal. Magkrusada ka sapagkat yung bansa ay sasakupin na ng komunista. Amen? Praise God. At pagdating dito, mga minamahal ko, ano ang nasa streamers, mga mahal, na inilagay natin, beloved honorable pastor? Communism is Satanism. Amen? Sa title pa lang, mga minamahal, kung wala kang Kristo sa puso, matakot ka na. Pero imbis na matakot, mga minamahal, pursigido, dedicated, amen? May purpose, mga minamahal, hallelujah. May direksyon, mga kapatid. Ngayon, may mahal nagtagumpay. May mahal, hindi natin kaaway yung mga komunista. Minamahal natin yan, mga mahal. Mga iniibig ng Diyos yan, mga komunista. Yung galit ang beloved pastor sa communism doctrine. Amen ba? Mga mahal. Kaya ngayon, mga kapatid ko, mga sundalo, mga NPA, mga mahal, nagkikita sa church natin, dating naghahabulan sa bundok. Dito, mga mahal, nagyayakapan. Amen? Pag-ibig, mga minamahal, ang umiral sa bawat isa. Glory to God. Sapagkat ang paglilingkod ng ating beloved parents in the Lord may direksyon. Amen ba? Hindi pa tsamba-tsabang paglilingkod. Hindi makasakaling paglilingkod. Hindi on and off na paglilingkod sa dakilang Diyos. Hindi, mga mahal, mainit, malamig, mainit, malamig. Mga mahal, steadfast ang kanilang paglilingkod. Amen? Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ang taong walang direksyon ang paglilingkod sa dakilang Diyos, hindi maganda ang dulo ng kanyang spiritual journey. Mga mahal. So ano po ang layunin ng mga Kristiyano ng Jesus Miracle Crusade? Mga mahal, ang layunin natin kung bakit tayo naglilingkod, mga mahal. Bakit? Anong dahilan? Hinahanap natin ang presence ng mahal na Panginoon. Yan ang dahilan. Nauuhaw tayo sa presence ng mahal na Panginoon. Kinasasabikan natin siya. Amen ba? Araw-araw, may mahal. Araw-araw, mga kapatid, nauuhaw tayo sa kanyang presensya. Hinahanap natin yung kanyang kalinga, mga minamahal. Yan ang mga member ng Jesus Miracle Crusade. Kaya kahit natawanan ka ng mundo, kahit mga minamahal, alipustain ka ng mga tao na walang Kristo. Sabihin sa iyo, minamahal, lost siyang ka na, mga kapatid. Pinabayaan mo na yung sarili mo. Laging Bible ang hawak mo, minamahal. Hindi bale. Nandito naman ang kapayapaan, ang kagalakan. Amen? Praise the Lord. Psalm 63, verse 1 to 4, may mahal. Kindly basahin natin. From the book of Psalms chapter 63 verses 1 to 4. O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, Yes. where no water is, to see thy power and thy glory. Amen. So as I have seen thee in the sanctuary, because thy loving kindness is better than life. Yes. My lips shall praise thee. Yes, God. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in Hallelujah. thy name. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 63, versikulo 1 hanggang 4. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hanapin kitang maaga, kinauhuan ka ng aking kaluluwa. Pinanabikan ka ng aking laman sa sang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayoy, tumingin ako sa iyo sa sangtuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Sapagkat ang iyong kagandang loob ay mainam kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. Sa gayoy, pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Amen. Gagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. Pupurihin kita magpakailanman. Yan ang may magandang direksyon sa paglilingkod. Amen.
Pupurihin kita magpakailan paman. Amen. Praise God. Hahanapin kita, O Diyos. Amen. Hahanapin ko ang iyong kalooban. To seek the will of God and fulfill it in our lives, mga mahal, no matter the circumstances. Dapat anuman po, mga mahal, ang dumaan sa buhay natin, anuman ang maging kalagayan, mga mahal, ng ating buhay, mananatili po tayo, gumaganap, humahanap, nasasabik, nauuhaw sa ating mahal na Panginoon. Amen po. Praise the Lord. Mga minamahal, huwag nawa mga kapatid ko, pag may pagpapala lang saka lang tayo masigasig maglingkod. Kapag walang pagpapala, mga minamahal, gumagawa na tayo ng paraan natin, mga kapatid ko, sariling paraan. Hindi po ganon. Amen? Amen? Hallelujah. Katulad sa araw na ito, mga minamahal, pinakita nyo sa dakilang Diyos natin yung inyong pagkauhaw, pananabik sa Kanya, mga kapatid. Kulang na yung mga upuan natin ngayon. Amen ba? Say, praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen. Number 1 po yun. Mga inmahal, may layunin si Daniel sa kanyang paglilingkod. May direksyon. Pangalawa, Daniel was a man of principle. Siya po ang taong may prinsipyo sa buhay. Si Daniel. He refuses to receive the gift of Belshazzar, anak ni King Nebuchadnezzar. Binibigyan siya ng gift, mga inmahal, ni Belshazzar. Tumanggi siya. Napakamahal ng binibigay sa kanya, mga minamahal ko. Sapagat nung panahon na yon, mga kapatid, nagkaroon po ng panaginip, mga minamahal, si Nebuchadnezzar. Si Daniel po ang nakapagsalba, mga minamahal, ng buong kaharian, mga kapatid. Tumanggi, mga minamahal, si Daniel sa binibigay po ng kaloob ni Belshazzar, na hari, na anak ng hari. Wala pong makapag-interpret ng panaginip ng hari. Hinulaan po ng lahat ng inkantador, mga mahal, pero walang nakapagpaliwanag. Sabi si Daniel chapter 5, verse 16 and 17, ngunit nabalitaan kita na ikaw ay nakapagpapaaninaw ng mga kahulugan at mga nakapagpapaliwanag ng alinlangan. Kung iyong ang nabasa ang sulat at may paaninaw sa akin ang kahulugan, mananamit ka ng kulay morado at magkakaroon ka ng kwintas na ginto sa palibot ng iyong liig at ikaw ay magiging ikatlong puno sa kaharian. Yun ang ibibigay sa kanya. Nang magkagayoy sumagot at nagsabi si Daniel sa harap ng hari, iyon na ang iyong kaloob. Hari, iyon na ang iyong kaloob. Ibigay mo sa iyo ang iyong mga gantimpala sa iba. Gayon may aking babasahin sa hari ang sulat at ipapaaninaw ko sa kanya ang kahulugan. Tingnan niyo, mga minamahal. Ma-interpret lang niya, mga kapatid ko, yayaman si Daniel. Ora mismo. Pero bakit tinanggihan ni Daniel ang regalo ng hari, mga minamahal? Anong dahilan? Kung tatanggapin po niya, mga minamahal, yung kaloob ng hari, magiging alipin siya ng hari. Maging sunod-sunuran na lang siya sa hari. So kahit mali ang pinapagawa sa kanya ng hari, mga minamahal, kahit maapektuhan na yung paglilingkod niya sa mahal na Panginoon, susunod pa rin siya. Dahil sa utang na loob. Amen ba? Sabihin ng hari, ba't ayaw mo sumunod? Pinayaman kita. Binigyan kita ng mamahaling mga gamit. Ayaw mong sumunod. Matalino si Daniel. Kaya ayaw niyang sumunod. Amen? Binigyan na siya, ibibigay lang, may mahal, libre lang. Pero mga kapatid, sabi niya, sa'yo na ang kaloob mo. Hindi ko kailangan yan. Ibigay mo sa iba. Dapat ganun ang mga anak ng Diyos. Say, praise the Lord. Dapat hindi tayo nasisilaw, mga minamahal, sa mga alok sa atin, mga kapatid ko. Lalo na, mga minamahal, lalapitan ka ng kaaway sa panahon na nasa pagsubok ka. Sa panahon, mga minamahal, na wala kang makain. Sa panahon, mga minamahal, na wala kang trabaho. Lalapitan ka, mga minamahal, ng alok na napakagandang alok para
Giginhawa ka pansamantala, pero makasaway ka sa Diyos mong pinaglilingkuran. See? Lahat magsabing praise the Lord. Si Daniel napakatalino, mga mahal. Isipin mo mga kapatid, bibigyan siya mga mahal pero pansamantala. May bayad yon. May bayad yon. Kahit sabihin sa iyo ng kaaway, masarap magkasala. Ang sarap magkasala. Huwag kang maniwala doon sa consequences. Well, hindi ganun ang Diyos. Pag-ibig ang Diyos. Masarap magkasala. O yun, mahal. Pero sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ang kasalanan parang credit card. Enjoy now, pay later. Amen. Mga minamahal, yan ang udyok ng kaaway, mga mahal. Kaya hanapin ng kaaway yung mga nakatrial eh. Yung trials, yung walang pamasahe, walang pangkain, mga mahal. Walang damit na maisuot, mga kapatid. Ayan. Walang trabaho, walang hanap buhay. Guguluhin niya lalo yan, mga minamahal. Ilalayo ka sa direksyon mo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. So be wise like Daniel. Amen ba? Mga mahal. Pangatlo, mga kapatid, Daniel was a man of purity. He's a man of purity. Siya yung taong may malinis at dalisay na puso, mga minamahal. Hindi po siya kinasumpungan ng kamalian sa kanyang paglilingkod. He was faultless when it came to management. Sapagat siya po ang top president, mga minamahal. Nag-uopisina siya, marami siyang tungkulin, mga kapatid ko. Marami siyang ginagawa sa kanyang opisina. Pero hindi siya nasumpungan ng kamalian. Wala siyang kamalian sa kanyang pamamahala o sa kanyang leadership bilang top president. Amen. Praise the Lord. Daniel chapter 6, may mahal, verse 3 and 4, basahin natin. Daniel chapter 6, verse 3 and 4. From the book of Daniel, chapter 6, verses 3 and 4. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Amen. Si praise the Lord, mga mahal. Walang kakulangan sa kanya. Sabi rito, mga mahal, hindi siya nasumpungan, mga minamahal ko, ng anumang kadahilan ng kakulangan sa kanya. Banabasa na po natin dito, mga mahal, sa ating key verse, mga kapatid. Palibhasa'y tapat siya, walang anumang kamalian, ni kakulangan na nasumpungan sa kanya, mga kapatid. Amen. Yun, isa sa katangian ni Daniel, mga kapatid. Hindi siya pamali-mali, mga minamahal, ng desisyon sa kanya pong nasasakupan. Amen. Mga minamahal. Humihingi siya ng katalinuhan, mga kapatid, araw-araw sa dakilang Diyos sa kanyang mga pinangungunahan, mga kapatid ko. Imagine, mahigit 100, mga minamahal na mga leaders, hawak po niya yon, mga kapatid ko. Kaya mga minamahal, walang nasumpungan sa kanyang kamalian. His overall purpose to please God first, mga minamahal. Yun lagi yung kanyang nasa isip, nasa puso niya. Pinapriority niya, mga minamahal, lagi ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, minsan may nagpa-interpret sa kanya ng panaginip, mga kapatid ko. Hirap na hirap, mga minamahal, mag-interpret yung mga mahiko. Anong sabi ni Daniel? Mahal na hari, bigyan mo ako ng 3 araw, babalikan kita para interpret yung iyong panaginip. Bakit humingi si Daniel ng 3 araw? Lumuhod siya sa mahal na Panginoon. Sapagat sabi niya, mahal na hari, hindi ako mag-interpret kundi ang Diyos. Bigyan mo ako ng 3 araw, babalikan kita. Interpret ko sa iyo. Ganon si Daniel. Lagi niyang inuuna. Lagi niyang priority, mahal, ang dakilang Diyos natin. Amen ba? Sa ating buhay, mga minamahal ko, hindi pwede yung ura-urad ang desisyon, mga kapatid, sa buhay. Mga minamahal, kung meron kang plano sa buhay, mga kapatid, unahin natin muna ang mahal na Panginoon. Mahal, mag-fasting muna tayo.
Humingi tayo ng gabay sa mahal na Panginoon. Hindi ka magkakamali, mga mahal, kapag inuna mo ang dakilang Diyos natin. Amen ba? Lahat ng maisip mo, lahat ng plano mo, lahat mga mahal na desisyon mo, magtataka ka mga kapatid, bakit ang ganda ng mga desisyon mo? Bakit? Inuuna mo siya. Amen! Praise the Lord! Priority mga mahal ni Daniel, palugdan niya ang dakilang Diyos. Kaya naman naging trusted siya. Amen. Ganon din dapat ang mga anak ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. I-maintain natin, mga mahal, yung purity of conduct. Dapat malinis po. Dapat, mga minamahal, yung manner, mga kapatid. Number 1 yan. Amen ba? Dapat ang anak ng Diyos respetado. Dapat ang anak ng Diyos kagalang-galang. Amen? Kaya mga minamahal, kapag maingat kang mananampalataya, mga kapatid, at ikaw ay nakikita ng iyong mga kapitbahay, mga minamahal, medyo, alam mo yon, mga minamahal, medyo aloof sila ng konti. Lalo na, mga minamahal, kapag hindi ka, mga minamahal, tahimik ka lang, mga kapatid ko. Sabi nga ng proverb, kahit mahina, mga minamahal, mahina ang iyong IQ, mga kapatid. Basta tahimik kang tao, aariin kang matalino. Sabi ng proverb, mga mahal, yung unang chapter 1, mga mahal ng proverb, kapag binasa mo yan, sabi ron mga kapatid, kulang ka ba ng talino? Basahin mo ang proverb, tatalino ka. Amen ba? Mga minamahal. Kaya mga kapatid ko, dapat po respetado ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Maging bata o matanda sa church, merong sinasabi ang Bible dyan, mga mahal. 1 Timothy chapter 4, verse 12, mga kapatid, basahin natin. Ihanda natin ang Tito chapter 2, verse 6 to 8. Amen. Praise the Lord. From the book of 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers Yes. in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Amen. Right, amen. Tagalog po, beloved. Unang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 12. Unang Timoteo 4, Kapitulo 12. Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga magsisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan. Mga young people, mga mahal, mga kabataan, kayo po ang susunod, mga mahal, na henerasyon para maging matatag ang church natin. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, be wise, mga kapatid. Alam po natin, mga minamahal, open ngayon ang social media. Yung mga games, mga minamahal, sa mga cellphone, wala tayong mapapala dyan, mga minamahal. Kayo po ang pag-asa. Kayo po ang inaasahan ng dakilang Diyos, mga young people, na susunod sa amin, mga mahal. Next generation, mga kapatid, maaring ilan sa inyo ang maging mangangaral din pagdating ng araw. Maaring ilan sa inyo, mga mahal, ay maging worker din darating ang araw, mga minamahal. Hirangin din ng mahal na Panginoon. Amen? Mga kapatid, be wise. Sabi ng talatang ito, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Amen po. Praise the Lord. Sino sa mga kabataan natin, mga minamahal, paggising sa umaga at pagbangon sa higaan, mga kapatid, uunahin niyang linisin yung kanyang higaan. Uunahin niyang ayusin yung kanyang higaan. Amen? Sabi ng Bible, mga minamahal, maging uliran tayo sa kalinisan. Lahat ng young people magsabing, praise the Lord. Hindi yung paggising natin, mga mahal, kakapain natin kaagad yung cellphone natin. Nako. Tama po ba ako?
Maging uliran tayo mga minamahal sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa pamumuhay, sa pananalita, mga minamahal. Titus chapter 2, verse 6 hanggang 8 po. Nabasa na po ba natin sa Tagalog? Okay po. English na. From the book of Titus, chapter 2, verses 6 to 8. Young men, likewise exhort to be sober-minded, in all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Amen. Amen. God bless you, beloved. Sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8, iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila ay magpakahinahon ng pag-iisip, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa, at sa iyong aral ay pakilala mo ang walang kamalian na kahusayan, pangungusap na magaling, na di mahatulan, upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya, nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Tingnan nyo mga kapatid, inuutusan kami ng mahal na Panginoon, iaral namin ito sa mga bagong tao. I-share namin, mga minamahal, yung aming experience sa mga young people. Kaya kung sakali man, mga minamahal, yung inyong mga magulang ay palagi po, mga kapatid, kayo kinokorek. Mga minamahal, minsan naririndi na yung ating mga kabataan. Tama po ba ako? Amen? Ano ang minamahal ang ekspresyon? Teka muna. Sandali lang. Di ba? Wait. Di ba? Anong pinagkakabalahan? ML. Sabi ng Bible, iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila'y magpakahinahon ng pag-iisip. Lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong aral ay pakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Kaya kayo tinuturuan dahil yung susunod namang henerasyon, yung inyong magiging mga anak, mga minamahal, sila naman ang tuturuan nyo. Amen po. Huwag nating tularan, mga minamahal, yung mga sayang. Kung sana buhay pa si nanay ko, si tatay ko, sana pinakinggan ko na sila kasi wala akong maituro sa anak ko ngayon. Bakit? Hindi ako nakinig sa mga magulang ko eh. Amen po ba? Pag nakita mo, mangin mahal, yung anak mo, nasa rehas na, mangin mahal, nakakulong na. Dahil hindi natin na-control, mga minamahal, sa mga pinagbabawal, mga kapatid, ng mga barkadang masasama. Oh. Sino sisisihin, mangin mahal? Hindi naman yung magulang natin, kasi ikaw ang sisisihin. Bakit? Hindi ka nakinig sa iyong magulang. Kaya ano ang mga minamahal ang resulta? Yung anak mo hindi rin makikinig sa iyo. Tama po ba? Kung ano yung pinakita mo sa magulang mo, mangin mahal, asahan mo, yung magiging anak mo, yun din ang ipapakita sa iyo. Copy-copy lang yan. Amen po. Kaya ito, mga minamahal, kumpleto talaga ang Word of God eh. Kumpleto. Kinakailangan meron tayong pangungusap na magaling, sabi rito, na di mahahatulan upang sila na nasa kabilang panig, mga unbeliever, ay mahiya nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Meron pa po, yung mga trabahador na ang boss nila ay mga kapatiran. Ito, may mahal. Tito, chapter 2, verse 9 and 10. From the book of Titus, chapter 2, verses 9 to 10. Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again, not perjuring, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all the things. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayon sa Tito 2, 9 hanggang 10. Iaral mo sa mga alipin na sila'y pasakop sa kaninyang Panginoon at kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay
at huwag ngang masagutin. Hmm. Huwag magdaya, kundi magpakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos Amen. na ating tagapagligtas. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ayun, mga kapatid. Ito po yung sa mga trabahador naman ng kanilang mga amo ay mga kapatiran. Iaral mo sa mga alipin na sila'y pasakop sa kanilang Panginoon kahit hindi kapatiran yung amo, mga minamahal. At kanilang kalugdan, sabi rito, sa lahat ng mga bagay. Dapat, mga kapatid, mahal natin yung ating mga amo sa trabaho. Amen ba? Sabi ron, ano sabi ron, mga minamahal? At huwag mga masagutin. Huwag maging masagutin, mga minamahal. Linaw po. Huwag mandaya, sabi ron. Paano ba nandadaya, mga minamahal? Kapag wala yung boss, mga kapatid, ay nandun lang sa mesa, mga minamahal, naglalaro. Pagdating ng boss, mga kapatid ko, ililipat, mga minamahal, yung, di ba? Amen? Huwag mandaya, kundi magpakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Alam nyo, kapag ikay matapat sa trabaho, mga minamahal, at prayerful, nakikita lang prayerful ka, mga kapatid. Nagre-resign ka na, ayaw pa nilang paalisin ka. Bakit? Swerte ka sa kanila. Kapag nandun ka sa kanila, pinagpapala ang kanilang business. Amen po? Kasi prayerful ka. Kasi, mga minamahal, maganda, mga kapatid, ang nakikita sa iyo. Nagiging ilaw ka tuloy. Lahat magsabing amen. Praise the Lord. Mga minamahal, 2 minutes na lang. Maging sa loob po ng church, mga kapatid. Sa loob po ng church, mga minamahal, yung may mga tungkulin ginagampanan. Lahat po na may ginagampanan dito, magsabing praise the Lord. Sa loob po, mga minamahal ng church, mga awit po natin, mga minamahal, huwag po tayong makipagkompromiso. Amen ba? Pinagpala na tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Dahil meron na tayong bagong service. Ayan. Palakpakan natin at parang walang pumapalakpak, parang grabe talaga, mga minamahal. Kaya, mga kapatid, hulugan yan. Amen? Hulugan yan, mga minamahal. Pero, 1 year yan. 1 year. By faith, after 1 year, brand new kunin natin. Amen ba? 2015 model, mga mahal. 83,000 ang odo, mga kapatid ko, sariwa. Amen. Praise God. Pagpapala ng mahal na Panginoon. Ngayon, mga mahal, kaya ko binanggit yan, mga kapatid ko, sa lahat ng ating mga awit, mga minamahal, nire-request ko po na every Saturday, magkaroon kayo ng practice, mga mahal, sa lugar na ito. Huwag kayong mag-alala, mga mahal, sa inyong pag-uwi, ihahatid namin kayo. Amen! Dahil ang dahilan, mga minamahal, kung bakit hindi nakakadalo sa practice yung ating mga core members, mga kapatid ko, dahil ginagami po yung ating practice. Kahit matapos ng madaling araw, sarili naman natin na sasakyan. Amen ba? Kaya pinagpala talaga ng mahal na Panginoon. Alam niyo ba, pagdating yan, mga minamahal, sabi ko, ipakita ko lang sa mga kapatiran doon, ipakita ko sa lahat ng kapatiran natin doon. Pinahiram sa akin, may mahal ng Friday, at inaasahan, ibabalik ko ng Lunes, mga minamahal, nagustuhan po ng ating mga adult square, hindi na pinaalis dito, mga kapatid. Amen? Ang dinala ko na lang doon sa may-ari niyan, may mahal down payment. Amen? Praise God! At pagkatapos doon, mga minamahal, Saturday, nag-follow up po tayo. First time na magkaroon tayo, may mahal ng sasakyan, mga kapatid, sa follow up, bunga, 4 na kaluluwang na bautismuhan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, ay sa inyong pakikipagkaisa, sa inyong pagkakaisa, mga mahal, sa inyong pagsusumikap, mga kapatid ko. Lahat muna magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Kaya, mga mahal, bantayan natin, mga kapatid ko, yung ating mga kapatid sa dakilang Diyos. Mga mahal,
Nilagay tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid, sa ating mga posisyon, sa ating mga duty, mga mahal. Bilang war member, bilang mga awit, bilang worker, mga mahal, bilang lahat ng ating mga kapatiran, look out natin yung mga kapatid natin, mga mahal. Huwag natin silang hayaan na makipag-compromise sa kaaway. Mga mahal, atin pong paalalahanan, mga kapatid ko, pagka sila po ay nalilihis, mga minamahal. Dapat may concern ka. May concern ka. Dapat concern, mga minamahal, sa kaligtasan ng ating mga kapatid sa dakilang Diyos. Amen ba? Kapag may nakita kang mali, mga mahal, sa kapatid mo, ituwid mo siya with love. Amen? Pag may nakita kang mali, ituwid mo siya with love. Huwag mong hanapan ng mali. Kapag mayroon ka lang nakitang mali. Amen ba? Iba kasi yun eh. Kapag may nakita kang mali at hahanapan mo siya ng mali. Amen? So malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ubos na po yung aking oras, mga kapatid. Tumayo tayo, mga mahal, at tayo po'y umawit na sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Ating awitan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa mga sandaling ito, at habang ating pong pinaghahanda yung ating mga children's choir sa kanila pong mga makalangit na awitin. Amen. Hallelujah. Praise God. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Amen.